Hello! Hello po, Papa Jack. Good morning po. Good morning! Kamusta po kayo? Okay naman. I'm very much okay. Good to hear. Kasi mabigat yung first caller na nakikinig kasi ako. So, Well, yan, good to know that you're okay. thank you. Alam mo, maganda mo na. Mabigat yung huling caller natin. Pero walang mas importanteng caller sa akin. You are as important as the previous one. Kasi sa kanya, yun ang pinakamalaking problem niya. Sa'yo, iba naman, di ba? Pero dahil ikaw po yung sumunod sa kanya at mabigat yung kanya, magdodonate ka po ng 11.2. Para yun lang po yung yun lang po yung downside, ma'am. Oo, ganon, 11.2. Pwede ka tumawad po mga 11, mga 10.8, ganon, ha? Ang problema po, Papa Jack, pala po akong Gcash. Ano ba yan? sabi ng mga nanonood, ang mahal naman. Sige na nga, wala na lang. Anyways, ano pangalan mo, ma'am? Samantha po. Samantha, palakpakan natin pinag-isipan, mga kaibigan. Samantha. Alright, Samantha. Yes po. Ilang taon ka na, Samantha? 35 years old. No, 36 na pala ako this year. 36 po. Nag-birthday ka na ba? Po. Nag-birthday ka na, Pero 36. kailan lang, kaya parang feeling ko 35 pa ako. So, Hindi ka pa 36 na sanay, pala. no? Oo. Ako nga, hanggang ngayon, tawag nito, Oo. 26 wala ngang makasagot-sagot sa akin na yan Oo. Well, anyways. 10 years younger ka pala po. Yes, oo. Samantha, ano po, saan ka po ngayong gabi? Nasa Tokyo, Japan po ako naka-base. Japan! Okay. Yes po. Oo, nandyan si Kara ngayon, ha? Kakaalis lang niya, natin ko kanina. Oo nga po, nakita ko nga sa vlog niya na na may nabili siyang bahay. Congratulations to her. Ito, pinagmamalaki ko to. Alam mo, di ba Tokyo ka? Yes po. Alam mo kung gaano kalayo ang Osaka, di ba? Yes po. Pusang gala, din-drive ko yan. Oo. Nakaka-drive na pala yung foreigners dito na parang tourist lang, Papa Jack. Hindi ko po alam. Meron akong ano. Pero grabe yun, Papa Jack. 10 hours yun kaya. Kinuha ko ng 14. 14. So nagsa-stop over kayo. Ay, oo naman. Ano kaya? Ano? Strong? Siyempre, di ba? Imagine ko yung pag na-night bus kami, pag nag-night bus kami, Papa Jack, diretso yun eh. Mga 8 hours. Enjoy ko naman kasi alam mo, ang ganda talaga ng kalsada ng Japan. Diba? True Oo. po, true. Napakaganda mag-drive dyan. Ang takbuhan namin ay mga 120, hindi, akala mo nga 60 lang, sobrang ganda ng kalsada. Yes. Parang yung tax na talaga, pag nakikita ko yung space dip ko tapos yung tax ganitong kalaki, yung parang parang mabibili ko na to ng bahay sa Pilipinas, pero worth it naman talaga kasi Oo naman. Oo. Sa atin din naman, di ba? Oo. Yung tax natin hindi naman sinlaki ng Japan, tama na? Oo, di ba? Pero yung tax na kinukuha sa atin, yun lang yung legal. Kinukuha na din tayo ng mga nakaw eh. Yeah. Diba yung mga mali-malitang flood control project, kaya hindi pa nahahanap yan. Ako, alam mo na, excited ako mahanap yan talaga para maibalik sa kaban ng bayan. No? Kailan kaya yan mahanap, Papa Jack? Mag-focus muna tayo sa mga kabuhayan natin. Matagal pa yan. Busy pa sila sa ibang bagay. Flood control project, matagal-tagal. Anyway, Samantha, ba't ka nauwi dyan sa Japan? Ang ginagawa mo dyan? 10 years ago, 10 years na po ako dito sa Japan. 10 years ago, na-direct hire ako ng isang software company. I'm working as software engineer pala dito. Oy! And yeah, thankfully, nakasurvive naman ng 10 years. Yun nga, one day at a time. Marami ding mga depression and all that na nangyari. But one day at a time lang talaga yung... nag 10 years ako February this year. So, pwede na ako mag-apply ng PR. Yun yung next plan. Ang galing. May asawa ka na dyan? Yes po. Nakatagpo ng forever. Hapon?
Yes po. I'm married to a Japanese. Ah. Marunong ka na mag-Japanese? Hindi po kami nagja-Japanese sa bahay, nag-i-English po kami. Pero yung Japanese level ko po, karabaw, parang karabaw English, ganun. Baga parang, Oo, o kanimutsi, parang alam mo na nakakaintindi yun. lang. O kaninay, o kanimutsi, o ganon. Kanina, oo. Nani tabi tayo no. Oo. Mga ganon. Yun lang alam ko, yung Nandi mo tatlong tabi yun. mo. Kailan ka pa nagpakasal dyan? 4 years ago. Ah, Nag 4 years na rin kami, Papa Jack. okay. Yes. That's good. Congratulations. Thank you po. Anyways, ano ang dahilan ng pagkakwentuhan natin ngayon? Opo, first and foremost, thank you po sa chance na makausap ka ulit. Kasi Ulit? this is my second time, yes po. Hindi sa Petty Nights. We were still a DJ in, pwede okay. bang sabihin? Huwag na. Yeah, okay. And it was like 2 years ago, actually. I don't think you'll remember, but I think there's a connection between the one that I called before, the reason, and then now. So basically, I'll just go straight to the point. May kinuha kaming bahay sa Cebu. I'm from Cebu pala, Papa Jack. So may kinuha kaming bahay last year. Yon. And then 18 months yung yung equity, nababayad ng equity. Tapos ngayon na pa-turnover na siya August. And I'm so excited kasi as an OFW, para siyang isang dream come true for me na magkabahay kasi may bahay naman kami. But parang iba yung parang may nakita ako ba sa kita ko, sa panaghirapan ko sa Japan. Yun yung parang goal ko. Paano mo binili mo ng buo na yung bahay? No, not yet. Not yet, Papa Jack. So, pinahulugan namin. Hindi ko sinasabi na namin parang siguro kinuha ko na parang after that, dun ko na lang sinabi sa husband ko na kuhanin natin tong bahay na to. Tapos, yung hulog naman nun is galing sa sweldo ko. Wait, naguluhan ako. So, you're saying na bago mo sabihin sa kanya na umpisahan mo ng bayaran? No, parang nagising na lang ako na parang gusto kong kumuha ng bahay. Nasa Cebu kasi ako noon with my family. Okay. Nasa Pilipinas ka. Tapos parang, yes, that time ako lang yung nagbabakasyon. Tapos sabi ko, magti 10 years na ako sa Japan. Wala pa din ako nakikita sa ko. Kumbaga investment. Wala. Yes po. Tapos, yun, I'll be honest, nung sinabi ko sa husband ko na gusto kong kumuha ng bahay, sinabi niya sa akin na, are you sure? Marami pa tayong babayaran na utang. And yes, dito papasok po yung backstory. Okay. Kasi po, 2 years ago kumbaga, your husband was just, he was not against it, but he was logical about it. Parang ganon. Yes, my husband is very logical with all the decisions actually, Papa Jack. Especially sa naranasan niya sa akin. And yung backstory po is na-rehab po ako because of compulsive gambling disorder 2 years ago. Okay. Yes. Because of that, it's not just yung sakit ko, it's not just the compulsive gambling disorder. I was diagnosed with depression, with bipolar disorder that led to that. Yung iba kasi, they will lead to being alcoholic or something. But for me, it led to gambling disorder, and of course, this will cover finances, right? And that time, anong gambling, ma'am? Sa mga pachinko, ganon? No, online po siya, Papa Jack. Yung mga Bitcoin, okay, yung mga ganun. Parang kasi nag-study ako nun. Nadaanan namin yan sa Japan.
Nakalagay pa Chinko. Oo, Oo. madami nga, Papa Jack. Oo. Gusto ko siya subukan pero di ko makapasok-pasok, Papa Jack. Kasi bakit? Ayaw ko sa ano, sa smoke. Okay, okay. Anyways, Yung gano'n. naano ko lang. Oo, Okay. anyway, yes, yun po. So yung nangyari is, yun po, na-rehab po ako. Tapos, um, fortunately, naging okay naman po. May mga triggers minsan, pero nasa-stop ko. And what happened to my finances after that is si husband na lahat yung naghahawak nun. Mhm. And I willingly submitted to that. Kasi pag ako yung may hawak ng finances ko, baka ma-trigger na naman ako, Mm. baka baka ma-zero na naman kami. And that time, Papa Jack is, kasi zero ka talaga kami, Papa Jack, eh. Parang nagwo-work na lang ako, tapos kukuha ng sweldo, tapos mawawala yung the next day, ganon yung level. To the point na kahit yung money ng husband ko, nagamit ko siya. But then we moved on. Mabait yung asawa mo sa'yo, ano? Very, very loving. As in, I'm very, 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 very fortunate to have him in my life, Papa Jack. Again, Kasi imagine mo, di ba? You went through the worst, tawag nito, version of yourself, and yet, di ba? Anyways. Yes, Papa Jack. Parang yun talaga na-feel ko na, wow, talaga, yung parang lahat ng flaws ko, lahat na nakita na niya, tapos tinanggap pa din niya ako. And then what's best doon, Papa Jack, is even my in-laws, pinanggap ako. Kasi yung in-laws ko yung nagpagamot sa akin. Ako yung nagsabi na ipa-rehab niya na po ako. Tapos wala kaming pera. Tapos, pag dito kasi sa Japan, hindi ako nakikipag-speak ng Japanese. So, ang tendency, hindi na ako magagamot. So, ang nangyari is, pumunta kami ng Baguio. Doon, may magandang rehab doon. Then yun na nga, na-rehab ako doon. After 3 months ako doon. After 3 months, nakabalik. Then, nakabalik din sa work. And then, yun na nga, included na yung mga finances, dapat siya na lahat naghahawak. So, hindi ko alam yung password ng bank accounts ko ngayon. So, wait lang. By allowance na ako ngayon. Wait lang. When this happened, you were in the Philippines. What, the gambling, Papa Jack? No, Dito sa Japan. I'm sorry. Nung nagpagamot dito sa Pilipinas. Opo. Okay. So, sa Philippines po ako you came back home para magpagamot. Yes po. Okay. Gets. Yun. So, yun na po yun. So basically my gambling disorder history po ako. So going back po dito sa bahay is kasi because of bipolar disorder, may tendency ako na maging impulsive sa mga decisions ko. So, nung bumalik ako dito sa Japan, after that vacation, may nakita ko magandang bahay na in love talaga ako. Tapos sabi ko naman, kinakalculate ko sa utak ko, kaya naman ng sweldo ko, nakakabayad pa naman kami ng utang, may sobra naman, may savings din. So sinabi ko yun sa husband ko, and at the same time din, for my family, kasi sila yung may nandun, at least makaka-experience din sila ng parang maganda na bahay, Papa Jack ba? So, yun. And then, so yun, nag-start na, parang na okay naman siya. So, kasi siya yung nagsasend ng money eh. Siya yung may access ng account ko, siya yung nagsasend ng money. So, parang nag-decide lang kami na magkano yung ipapadala for the family, for the ganon. So, for the house din. So, yun na nga, okay na. So, ngayon, Papa Jack, July na. Ang turnover ng house is August. Mga June, July, May pala, pumunta kami doon. Nag-check kami sa house kasi nga excited na basically ako sa house. So parang nung chinek niya, it's not the first time naman na nag-check siya doon. Pero yung bahay kasi may mga pre-selling kasi, di ba po? Tapos yung first time na chinek nyo nung August last year is may na-reason out pa ako na okay lang yan, tinatayo pa kasi kaya yan ganyan, kaya yan yung hitsura niya, hindi pa ganyan kakinis or kaganda. Sige, pinalampas niya.
Tapos ngayon nung chineck namin ulit sa May, grabe Papa Jack, yung husband ko kasi Papa Jack manager siya ng construction company. So lahat ng construction alam niya. So yung as in pinaka-detail ng bahay, complain agad, ito ipaayos ulit, ito gawin ulit. Mismo yung sabi niya, itong flooring na 'to hindi pantay yung tiles, ipabakbak. Ito developer 'to Papa Jack, hindi 'to ang bahay namin na yung mga townhouses po. So ako naman kinontak ko yung mga dapat i-contact. Sabi ko ito po yung na-observe namin. Sana po ma-address niyo kaagad para before the turnover maayos na kasi na-report naman kaagad, 'di ba? So na-expect ng husband ko na before turnover maayos na 'yon. Pero ang ng husband ko parang step back sa kanya is, ba't hindi sila nare-reply? Client tayo, ba't hindi sila nare-reply agad? So parang ayaw na niyang ituloy yung bahay. Mhm. Tapos may isa pang problem is yung house loan kasi siya Papa Jack, nababayad kami monthly ng equity, tapos from August house loan na siya. Parang sa bank na kami babayad. Ngayon naman yung house loan is on the process na siya. Marami din siyang question sa house loan unfortunately parang hindi na-answer properly ng bank. Na which is sabi ko, especially na hindi sila nagre-reply kaagad. So sabi ko sa kanya, but sad to say man, sabi ko sa kanya, Pilipinas kasi, wag mong gawing parang Japan. Parang sinabi ko na lang sa kanya na ganyan na yung standard ng Pilipinas hindi gaya ng standard ng Japan. At yung parang paulit-ulit na gano'n na pag may question siya na bakit ganito, bakit naman yung bahay nyo, no, hindi naman professional yung gumawa, okay naman, straight naman, but ito expect na professional daw hindi daw straight yung ganun Papa Jack ba. So parang hindi ko na alam kung paano i-convince siya na mauging okay yan, wag kang mag-alala, mag-wait lang tayo. Pero nasa isip ko Kailan to kasi nangyari? dahil Japan standard. When did this happen? When your husband inspected the would-be house? May po. May. Ito lang Tapos May. turnover. Yes po. Okay. May and then, wait lang po. May and then ang turnover ay nung May. No po. May po, in-inspect namin ulit. Turnover po is August. Okay. This next month na po. So hindi pa na turnover. Hindi pa na turnover. So, so yung nung problem May, ko po na nagising na po yung asawa ko. Nung May, magkano na ang naibayad ninyo? Mga 400,000 Okay. na Papa Jack. Alright. Sige, go ahead po. Oo po. Tapos are you safe to have a conversation? Po? Are you safe to have a conversation? Yes po. Sabi ko sa kanya, wait po, na-distract ako kasi po nagising po si husband. Wait lang po Sige lang. Can you Doho ka ni ite. Hiya ni modote. Sa tomate. Papa Jackson to nanika. Nanigay siya mga hay. Gumen. Ato din. Nangka. Ano kayo sabi niya? Ato din Gumen Ano kayo sabi niya? Ano sabi mo? Papa Jack, sorry po. Ano kaulog yung sinabi mo? May kausap akong DJ Pogito, ganon. Hindi na ako DJ eh. Na-shock siya. Bakit daw? Kasi kilala ka niya, Papa Jack. Okay. Kilala ka niya. Oo. Tapos na-shock siya. Ba't kausap mo pa? Ganun. Sabi ko sa kanya, umalis ka muna kasi na-distract ako. Tibay mo talaga, Samantha. Game. Tapos po, yun na po. Tapos ngayon, nag-aalyo kami parati kasi urong sulong siya ba na
wag na natin niya ituloy kasi ano, yun nga yung maraming complaints about sa house. Mm. Hindi parang wala siyang trust na maayos yun. Kasi nga Mm. sa timeline, especially sa nakita niya mga cracks or sa floors na hindi pantay, yung mga tiles. Tapos nung pumunta ba naman ako doon, Papa Jack, nang inspect, parang yung feeling ko, wow, excited na excited na ako. Kasi August na 3 months na lang to turn over na. Pwede na namin siyang i-arrange. Yung mga ganun, yung pwede na kami bumili ng mga bagay sa bahay. Tapos pag mag-vacation kami, Ang kasi tanong mag-vacation kami dito, twice. sa turnover, sure ka bang gusto mo yung makikita mo? Kasi kung in-inspect nyo nung May at di nyo Yun gusto. nga. Oo po, yun nga po. Which is, parang for me, kasi after turnover, after 3 months pa daw yun na pwedeng mag-submit ng complaints. Pero kasi sabi ni husband ko, hindi yan maano ng 3 months, yung flooring na yan, babakbakin yan lahat para ma-meet yung standards natin. Sabi niya, hello po? Yes, kasi syempre iba ang Ay, di ba? okay. Iba ang standards. Yes po. Sorry mga kaibigan, Yun nga po, parang nakarating na ako ng Japan, pero alam mo iba anyways. Papa Jack, na parang, tapos, yun na nga po, tapos, parang nag-reach na kami sa point na ayaw ko nang pag-usapan niya about yung bahay. Kasi kapag nag-uusap kami doon, wala nasira yung mood namin. Kasi parang kahit ano pag-usapan namin, okay na okay kami. Pag nag-usap kami about sa bahay, wala na. Hindi na talaga kami mag-ano. Wala na talaga, wala na. Wala na to, Papa Jack. Wala na, kapoy na, wala na. Oh, kapoy na, Jude. As in. Then, yun na nga po, Papa Jack. Tapos, hindi, iba pa yan. Nung parang pinalagpas na niya, yung parang, yung yung loan ng house namin, na-approve na siya. So, sabi ko, yes, na-approve na, loves. Parang sabi kasi ng agent namin, hindi daw lahat na-approve ng loan. So, parang, of course, naging more excited na naman ako. Tapos, yung papa ko din, parang nagsasabi na siya ba na, makakapag-basketball na siya kasi yung ang ganda ng location ng house sa Pajak, yung front niya, lakad ka lang ng konti, swimming pool na siya, tapos may basketball court. Tapos gusto ni papa ko yung may basketball court. So parang relaxing location talaga siya. Hindi lang siya like titira kami doon ganun. Pwede kami mag-invite ng mga friends, tapos sa pool, pool party or something like that. Well, yung parang place talaga na ma-feel ko na this is home where I can relax. Ganun pag very very tired sa Japan na work, ganun. And then yung na-approve na yung loan, ang dami na naman yung questions. 8% daw, bakit ganun daw? Kasi sa Japan, 1% lang, Papa Jack, yung bahay dito, yung home loans. Hindi din yun mag-iiba-iba. Ang bayan kasi dito, kong Pilipinas. Yes po. So na-shock din siya. Ba't ganyan? Na-shock. So, sabihin mo, yung mga Pinoy dito, we are in the state of continuous shock dito. So parang paano ko pa ba siya yun? Parang yung parang excuse ko na lang is Pilipinas kasi, hindi siya Japan. Parang gano'n na lang. Well, wala na akong I'm sorry. malibot. Wait lang. It's not an excuse. It's the truth. I mean, Yes. your husband cannot expect the same standards as you guys have in Japan. Now, but that's not the point, no? I'm sorry. I'm taking the side of your husband. I'm taking his side. You really have this time, no, to submit to what he wants. Sana makumbinsi mo siya na ituloy yung bahay. But if he doesn't feel good about it anymore, you really have to let this one go. Ang question ko na lang dito is that, is there any other way to recuperate the money kahit na half lang or more than half of it? Yes,
yun nga po Papa Jack kasi Kasi pwede yung ganito yan, um Samantha. Pwede niyong pasaluyan sa iba. po. Kasi syempre yung mga Mm. nasa Pilipinas, iba yung standards nila dun sa ito turn over sa kanila. Nagigets na ba? Nagigets sa Pilipinas yan, di ba? Alam natin na Yes. minsan, di ba, yung lababo, maalagay na lang yung lababo, yung tiles, hindi naka zero-zero. Mm. Pusang gala talaga. Di ba? Dito lang yan sa atin. Hindi ko nga alam eh. Problema yan, NHA, di ba? National Housing Authority. Hindi ko alam bakit papasa itong mga to. Yun nga po yun at Di ba? yun po, Hindi yung naka parang zero-zero. mm. But if your husband is Opo. not so keen, Mm. kung hindi na niya gusto, yung bahay na yan, if worst comes to worst, di ba, Mm. you really have to submit to his will. I mean, according to your story, Samantha, Mm. tawag nito, he saved you several times already. A lot of what and where the directions of your life went for are in accordance dun sa effect mo sa buhay ninyo. Bumagal ang buhay nyo because he had to save you, naapektuhan yung finances niyong dalawa because of you. This time siya naman. I mean, ganito for all you know, baka pag sinabi mo sa kanya na, sige na, ikaw na mag-decide, baka mamaya, ikaw naman niya. Pero maramdaman man lang niya na siya na yung decide this time. Maramdaman man lang niya na this time, he is going to prevail. Di ba? Can I say something, Papa Jack? Of yung course. worry ko din kasi, thank you, Papa Jack. Kasi yung worry ko din kasi is yung na ano namin na amount na money. Parang, kasi ayaw na niyang tumuloy sa loan. Pag hindi siya tumuloy sa loan, matitiway na lang yung Hindi ba pwedeng 500, ipa-assume million. ng balance yun sa iba? Pwede naman yan eh. You will have an agreement between your party and the other party. Pwede yan. Diba? Pwede yan. Pero we need to the loan, Papa Jack. Pero malulugian kayo. You are not going to recuperate the entire amount. Yun yung problema. Pero pwedeng pasalo yan. Okay, ganito My only intention tonight is that your husband can feel that he is on top of this decision. That's okay it. Po. Period. Diba? Nasasayang talaga ako sa bahay. That is the only tawag nito, that is the only intention that I have. Sabihin mo sa asawa mo. I understand po, Papa Jack. Diba? Okay po. Sabihin mo sa asawa mo na tell your husband that okay, let's do it your way. Sige po, I'm sure alam niya yung pros and cons niya. Alam niya that there's a very big chance you might not be able to recuperate the money that you guys had already. Kasi turnover, hindi mo na alam mo, pag turnover, hindi mo naman para pirmahan pag hindi mo gusto yung binibigay sa'yo. Ang problema, yes, nakapagbayad ka na ng 400,000 piso. So at some point, forced to do ka eh. Diba? But then again, yung kung ipapasalo nyo yan kasi, labas na kasi yung developer dyan eh. It will be an agreement between you and the other party na sumasalo. But whatever it is, no? If your husband finally will say na, sige tuloy na natin, ipatapos natin, pag natapos tsaka natin ibenta, pwede kasing gano'n, di ba? Or ibenta na natin ngayon. Whatever it is, I think your husband will have to have the last say on this. Last say. That's the only way to go about it. Pasensya ka na kung hindi ko narinig yung tatay ko kasi ganito, ganyan. That means, I'm sorry, but that means little to your husband. Concern mo yan, di niya concern yan. Mag-asawa kayo, paano yan? Okay po.
Kailangan ko lang talagang siguro time to process na. Well, again, Samantha, nararamdaman mo Mm. naman, di ba? We did not make a decision tonight. Tama? Yes We did po. not. All we ever did in our conversation is that I told you to let your husband make the decision. Siya dapat yan. Okay po. Kasi alam ko naman kung ano na desisyon niya. So, Well, baka, malay mo magbago ihip ng hangin. mm, Malay mo magbago ihip ng hangin. But basta kailangan niya maramdaman na, okay, now this is on you now. Call mo na ito. mm, If you don't feel good about the house, kasi unang-una sa lahat, hindi mo lang bahay yan eh. Bahay niyo mag-asawa yan eh. I know that your roots, di ba, ay nasa Cebu, tama? yes po. Primarily, it will benefit you more than him, tama? But then again, mag-asawa kayo. Yes. Mm. Mm. Okay po, Papa Jack. Okay. Thank you po, Papa Jack. Mapapractice na po ako paano sabihin. Paano sabihin sa kanya na hindi hindi ako parang yun. In a submissive way. Yes. Mm. Well, anyways, thank you. Papa Jack. Thank you very much, no? Thank you po. This is a very consequential problem, and yet you chose to have this conversation with me. So thank you po. Of course po. Thank you po so much. Thank you, Papa Jack, and enjoy the rest of the day. Salamat po. Thank you. Okay. Bye-bye.